Hey, hey! King George ng Comelec! You are fired! Opo, ignorance of the law excuses no one. No ignoramos to stay in a public office a minute longer. Kaya King George ng Comelec, you're fired! Hey, hey, good morning, mga kapwa ko soberanong mga mamayang Pilipino, lalo tigit sa aking mga kahanay sa 99.9% it's sa puwerang Pilipino. Opo, ngayon po ay ating kikilatisin ang lahat ng mga kaungasan na pinagagawa po na ito pong Comelec Potong. Strike 1. Nag-issue po ang Supreme Court ng TRO laban doon sa desisyon ng Comelec na ang mga nominees sa mga party list na mga nasa gobyerno, nakatayar talaga sa gobyerno ay deemed resigned the moment na sila po ay maghain ng Certificate of Candidacy. At sabi ng Korte Suprema, bugok. Hindi yan ang sinasabi ng batas. So nadagukan ng Comelec rito. Strike 1. Ito, 2024 lamang po ito. Ibig sabihin po nito, mga ignoramos, ang mga abogado at mga komisyonista riyan sa Comelec. Hindi nila kaya, wala silang kakayahan na interpretahin yung batas. Ito pong si Governor Mamba, may naghain sa kanya ng disqualification petition sa Comelec. Dinismiss ng Comelec ang petition. Tumakbo yung petitioner sa Korte Suprema. Dinagukan na naman ng Comelec. Mali na naman ang kanilang interpretasyon sa batas. Sa April pala, hindi September, April 2024. Ito po, Korte Suprema, dinagukan na naman ng Comelec. Strike 3 na po ito. Nung kanilang ibinan ang Smartmatic para sa mga future election contracts. Mali na naman. Mali na naman po ang pang-uunawa, pagkaintindi ng Comelec sa batas. Bali ba, itong Smartmatic ay may ang warranty nila sa kanilang mga makina at ang obligasyon nila na ito ay i-check kung may sira at kung may sira ay ayusin nila. 1 taon pa po pwedeng, may 1 taon pa. Ang ibig sabihin, pwedeng dito sa halalan na ito, gamitin pa. Pero, ang ginawa ng Comelec ni King George Garcia, abay, nakipagkontrata sa Miro. Anong Miron? At syempre, naibulgar nga ni Marcoleta at si Erice, Congressman, Mayor ba siya? Congressman Erice, Erice, na meron palang padulas. May padulas po. Bilyonis. Pambirang patiso. Kaya pala, ang ginamit na palusot nito pong Comelec ay yung pong TNTRAYO kasi TNTRAYO, naghain po sila ng parang pagkontra sa Smartmatic dahil ang tinuturo nila ng DAYA noong nakarang halalan 2022 Smartmatic. Pero hindi ako naniniwala riyan Bakit kamo? Kahit na ipagpalagay na Smartmatic ang ng DAYA, obligasyon pa rin, ang mananagot pa rin ay Comelec. Wala naman pakialam tayo sa Smartmatic Unang-una, supplier lang sila ng mga makina. Ang halalan, automated election machines, At hindi naman sila ang may obligasyon para patakbuhin ng halalan.
Pambira pa sa patiso. Pang-apat na strike. Dapat tatlo pala, strike out na sila eh. Oh, may pang-apat pa. Ito pong minute resolution ng COMELEC para aprobahan ang substitution ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, idiniklara na namang unconstitutional, labag sa batas ng Korte Suprema. Pang-apat na dagok na. Malinaw na malinaw po, hindi lamang boto natin ang dinadagdag bawas ng COMELEC, pati sa ligang batas, dinadagdag bawas po nila. Strike 5! Strike 5 na ito, Hanggang strike 3 lang dapat. May bonus ka na, COMELEC King George. Bonus na po ito. Strike 3 lang, strike out ka na dapat di ba? 60 milyones na balota ang masasayang. Masasayang sapagkat nag-issue ng TRO kahapon ang Korte Suprema. TRO laban doon sa dinisqualify, diniklarang nuisance candidate ng COMELEC ng mga pirahan sa COMELEC Kotong. Senador pa. Siyempre, ginamit nila mockery of election process. Saka naman nakakita, Sa saligang batas ba, may mockery of the election process, Yung pong mockery of the election, ang tinutukoy po niyan, sapagkat nuisance ka nga pagka you are making a mockery of election, nuisance ka. Ano ba ibig sabihin ng nuisance? Hindi ba, hindi kasali? Kumbaga nag-advertise tayo, tayong mga nagratipika ng 1987 Constitution, doon po sa Artikulo 6, Section 3, na walang maaring maging senador kung ito ay hindi 35 anyos. Pataas, siyempre, wag pababa. Natural born Filipino citizen. Marunong bumasa at sumulat. Rehistradong botante, 2 years at least na naninirahan sa bansa bago araw na halalan. Yan po yung nakaukit sa ating saligang batas patungkol sa Republican system of government. Ulitin ko ulit kasi kanina na banggit ko na ito pero dapat ulit-ulitin para tumimo sa kamalayan ni COMELEC King George Erwin Garcia at sa kanyang mga perahan na COMELEC Kotong po. Sa batas, kailangan ang kakandidatong senador ay hindi graduate sa term limit, sa kaparehong posisyon. Isa pa, hindi siya dapat kumakandidato lamang para sirain ng kamada ng kanyang kapangalan. Pagkatapos, dapat siya ay walang sira sa ulo. Kapag merong certification galing sa psychiatrist na siya sira ulo, ay hindi ka pwede tumakbo. Nuisance ka. Kapag naman convicted in final judgment na sa kasong may kaugnayan sa moral turpitude, nuisance ka. Ganun ang advertisement po doon sa ating saligang batas at sa mga umiiral na batas. Yun ang po pwede lang i-declare nuisance candidate ng COMELEC. Hindi yung sasabihin ng COMELEC, halimbawa, oy, umutot ka nang wala sa tono. Nuisance ka. Kasi pinangalandakan nga ni George Erwin Garcia, ni King George ng COMELEC. Sabi niya, buti na lang. Sinabi ng, so ito, balikan natin ng from the top. Sabi ng Korte Suprema niya, yung mga hindi kilala, walang partido, walang kwarta, ay hindi mo po pwede i-declare ng nuisance candidate ng mga yan. Mabuti na lang niya, hindi dinefine ng Korte Suprema kung ano ang mockery of election process.
So anya, kami ngayon. Kami ngayon. Sa Comelec ang bahala. O hindi ba naman ungas? Pambirang ungas o. Ay, nako naman, no ha? Kaya lang. Hindi, ayos na yan. Cheers! Ungas, ha? So ngayon, sisirain yung 60 million balota. Kung tigpipiso ang halaga noon, abay 60 million pesos na. Hindi lang, pangmalakasan ng papel na ginamit nila eh. Oh. So, dapat ito i-charge kay King George ng Comelec at sa kanyang mga kasapakat na mga komisyonista. No, ha? Pam! Ano to? May mga, eto ha, may mga broadcaster ako naririnig nang sinisisi pa nila yung Korte Suprema. Bakit daw hindi minadali? Ha? Pambira. Ano to? Mga pobre espiritu. Matuto sana kayong sumisid, Marino. Sisirin nyo ang ating Republican system of government. Para naman, ha? Ang sentido komunyo medyo may dating. Ano ha? Kala ko kayong kaungas ang kaisipan niyang alam nyo na salat sa lohika at walang batayan sa saligang batas. Maging sa mga umiiral na batas. Ang talaga pong merong kasalanan dito yung Comelec eh. Kung hindi ba naman nila binababoy na ang sagradong karapatan sa suffrage ng mga Pilipino. Suffrage, the sacred right to suffrage is the right to vote and be voted upon. Ay pinakikialaman nyo eh. Diba? Kamukha ko. Di naman ako umutot na wala sa tono sa kanila. No ha? Kung hindi, sabi nila, ikaw ay gumagamit ng mga profound or possible offensive words. Tulad ng, hey, good morning. No? Kaungasan, dagukan, mag-asawang sampal, at grab driver, sweet lover. Offensive daw yan. Pagkatapos, sabi nila, wala kang partido politika eh. So wala kang ina-adapt na plataforma di gobyerno. O baka naman walang may gustong kumuha sa'yo na partido. Pambirang patiso. Samantala, pinagdiinan ko doon na ako po ay juror advocate. Ang aking pong plataforma ay the best in the Philippines. No ha? The best thing that could ever happen to the Philippine Islands. At yan po ay ang pagkuha sa batas sa kamay ng mga kawatan na nagbabalat kayong politician at ilagay sa kamay ng mga mamayan. Sapagkat doon naman nararapat yun eh. Para klaro ha. Ang meron na tayo ngayon dito ay hukuman trial by palakasan. Ito po ay pandiktadorya o kaya ay pangkomunista. Sapagkat kontrolado po ito ng Estado. O to be more specific, kontrolado po ito ng mga politiko, ng mga kawatan na nakaluklok sa pwesto. Paano mo sila papapanagot sa corruption? Diba? Ang tunay na pandemokrasya ang hukuman ay ang hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Na siyang hukuman sa USA na minana nila sa Great Britain. Siya ring hukuman sa Australia, siya ring hukuman sa Canada, sa Japan, ganun din. The Netherlands, yung mga Scandinavian countries, kaya sila mauunlad. Maging sa Hong Kong hanggang ngayon, hukuman trial by jury of the people ang uso. At ang pinaka-latest na nag-shift sa hukuman trial by jury, South Korea. Kaya tingnan nyo, biglang yaman ng mga Koreano. Yung South Koreans, so, wala daw akong plataforma. O hindi ba naman, pambihira, So sabi nila, bagaman, sabi ng Korte Suprema, kahit na wala kang partido politika, hindi ka po pwede declare nuisance,
Kailangan nila i-declare akong nuisance. Hindi na lang po ako naghabol sa Korte Suprema sapagkat damaged goods na ako. Ginawa na nila akong damaged goods eh. Kahit na mapunta pa ang pangalan ko sa balota, kumbaga nasira na nila yung aking kandidatura. So minarapat ko na lang na mag-focus sa paghahain ng mandamus petition. Sa pagbaklas ng dalawang riding in tandem po rito. Na pumapas lang, tumutukhang sa kapakanan, karapatan at kinabukasan ng ating dakilang kayo manggi. At yan po ay ang kumulikotong na kailangan reformahin sa pamamagitan nga ng mandamus petition. No? At syempre yung hukuman trial by palakasan. Ano po? So, ang atin pong bago natin puntahan yung mandamus petition, no, ito, istilong bulok muna tayo ng kumulikotong. Istilong bulok kung paano po yung kanilang kahindik-hindik na diskarte. Mula po ng election 2004 hanggang sa 2019, ang kanila pong template na pagdideklara ng nuisance candidate ng mga walang kwarta, pag hindi ka kilala, unknown, wala kang partido, lalo tigit wala kang kwarta, abay, nuisance ka, candidate ka. Yun ang kaungasang policy sa kumulikotong. Noong 2019 po, bagaman tapos na ang halalan, September na Mayo yung halalan, September naglabas ng Korte Suprema ng GR number 244274. At ang sabi nila, kahit na mutan academic na ito, dapat na desisyonan sapagkat maaaring mauulit-ulit po ito. Okay? So, pinagbawalan ng Korte Suprema ang COMELEC. Abay, tigas ng ulo. Feeling above the law. O kaya nung halalan 2022, ang ginamit na naman nila, walang bona fide intention to run. Sabi ng Korte Suprema, naglabas na naman ng GR number 258435 ang Korte Suprema noong June 28, 2022. Tapos na naman ang halalan. Pinamirapat nilang dagukan na naman ang COMELEC. At ang sabi nila, pareho din ito eh. Pareho din ang mga arga-argumento nyo rito. Tinawag nyo lang sa ibang pangalan. No, So, talagang binalaan na sila ng matindi-tindi. COMELEC gravely abused the rights of bona fide candidates in accordance with our Republican system of government at maging ang sacred right to suffrage ng mga botante, ng milyong-milyong botante, binaboy ninyo. So, eto ngayon, 2025, binago na naman ang estilong bulok nila. Makireba election naman. Pinangalandakan pa ni King George Erwin Garcia. Ang birang pati sa Ang isa pang ginigiit na kaungasang kaisipang salat sa luheka at basahin sa batas ng COMELEC, kailangan ng kandidato daw pagka-senador ang 300 million. Yon. Para masustain ang rigor of nationwide campaign. Ito'y binara sila ng Korte Suprema rito. Sabi ng Korte Suprema sa GR number 244274, abay, dali muna. Yang batas na pinangangalandakan nyo, COMELEC, yan ay limit sa gastusin na maaring gastusin ng kandidato. Hindi yan minimum. Tama, pati batas binabaluktot talaga nila. Hindi naman siguro sobrang bobo ang mga ito dahil nag-aaral naman ang mga ito eh. Talagang sa magkanong dahilan lang talaga. Pagkatapos itong sinasabi lang, kilo-kilometro. Ang haba ng balota kapag pinayagan namin lahat na may gustong tumakbo. Binara din sila ng COMELEC. Meron na niya mga best practices. That is within the parameter of our Republican system of government. Ba't di nyo gawin?
Alam niyo po sa Amerika, ang balota ng Amerika, meron pong blanco espasyo para sa write-in candidate. Ibig sabihin, kung hindi, walang pangalan sa balota, pwede mo isulat doon pati kay Donald Duck, o kaya kay Tom, o kaya kay Jerry, pwede mo ilagay, pwede mo iboto sa bawat posisyon. Sa Amerika kasi may patakaran sila eh. Kailangan meron kang modicum of support para masama pangalan mo sa balota. Halimbawa, kada state merong threshold. Oh. Halimbawa, sa isang estado, kailangan mo ang 5,000. Kung 5,000 na endorsement mula sa mga botante. Pag hindi mo na isumit yun sa COMELEC, hindi nilalagay pangalan mo sa balota. Pero kandidato ka pa rin. Kahit nga hindi kandidato, pwedeng mangampanya eh. Oh. Halimbawa, hindi ako naghahad ng intensyon kung tumakbo sa anumang posisyon. Ha? Sa Amerika, ha? Pagkatapos malapit ng kaya nagdeklara ako bigla. Gusto ko tumakbong presidente. Ha? Oh. So, pwede ako mangampanya. Ha? Kahit walang pangalan ko sa balota. Pagka nakakuha ako ng sapat na boto, panalo. Oh. Yun ang dapat sundin na COMELEC. Ha? Ay, nakapokus kasi sila sa pagkakakwartahan eh. Oh. Tunay naman po yun eh. Di ba ba? Ito ang pang main event po natin. No? Bayanihan People Power Coalition. No? Ang atin pong primary na layunin dito, no? Reformahin ng COMELEC at baklasin ang hukuman trial by palakasan. Para ma-reforma po natin ng COMELEC, ito nga po, maghahain po tayo ng mandamos petition sa Korte Suprema sa ngalan ng milyong-milyong mga botante na napagkaitan ng sacred right to suffrage. Ano? Deprivation of right, no? Of sacred right to suffrage under color of law. So atin pong igit sa COMELEC na dapat bawalan, mahigpit na pagbabawalan ang COMELEC sa Korte Suprema pala. Sabi ko yata COMELEC eh. Igit po natin sa Korte Suprema na pagbawalan ng COMELEC, mahigpit na mahigpit. No, ha? Na huwag i-declare nuisance ang mga bona fide candidates sa mga kwalifikasyon na nabanggit ko na kanina. Ano po? Pagkatapos, pagbayarin ang chairman at ang mga komisyonista at abogado sa Law Department ng halagang 500,000 pesos bawat botante. Bossing, sinisingil kay Darrell Yap eh. Ha? 20 million para sa moral damages. 15 million para sa exemplary damages. Dito sa atin, lump sum na. Lahat na, moral, exemplary, ano pa mga damages, 500,000 lang. Kahit mga hayop itong ating pinananagot, wag naman tayong tumulad sa kahayupan nila. Kaya, medyo mura-mura lang ang isisingil natin sa kanila. Pangatlo, ito pong mga abogado sa COMELEC ay patawan ng parusa doon po sa grave abuse of discretion, which is dismissal from service. No? And then, kasama din po, bukod pa doon sa petition, kailangan din po nating ihanda ang impeachment complaint laban sa kay King George na COMELEC at kanyang mga kasapakat ng mga komisyoner. May impeachable officials po ito eh. Para pag ala na po sila sa pwesto, saka natin kasuhan ng kriminal. No, ha? Public shaming in relation to cyber libel law. No? Sa ginawa nila sa mga itsapuera. Diba? Sa 117 itsapuera. And then, may kaso pa rin po, no, ha? Na maaring isampa
kriminal na kaso dito naman sa mga abogado. Galing mo na. Sama ba mga abogado doon? Oo. Kasama din ang abogado doon sa public shaming in relation to cyber libel law. Yung pangalawang layunin, principal na layunin ng ating pong Bayanihan People Power Coalition, baklasin ito pong hukuman trial by palakasan. Palitan ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat na randomly selected. Sa loterya, dinadano. At ito po sa pamamagitan ng pagtatag ng ating partido, KKK 2.0, Demokratiko. Ang unang K ay katarungan. Ang sumunod na K ay kapayapaan. At ang pangatlong K ay kaunlaran. In exact order. Sapagkat kung meron po tayong katarungan, naturalmente, merong kapayapaan. At pag may kapayapaan, may bit-bit na kaunlaran. At yan ay sa pamagitan ng hukuman trial by jury. Yan po ang number 1 na plataforma ng partido. Isulong ang pagpayaran ng jury justice system. No? First things first. Kasi lahat ng magagandang batas, kahit na may malalaking pondo, katulad ng ayuda, katulad ng akap, no, kung hindi napapanagot ang mga kawatan at mga traidor sa pamahalaan, ay doon na mapunta sa kanilang pera. Diba? Hindi doon sa kinaukulan. Kaya first things first, justice change. Saka natin ipasok yung pondo para sa mga kooperatiba na embedded ang hukuman trial by jury din para mapanagot ang mga kurakot sa kanilang hanay, mga opisyal nila, mga direktor. Ano? And then, ayusin po natin yung pabahay para sa bawat pamilya. Malaki po ang pondo ng pabahay. Ano po? Maraming pinagkukuhanan ng yun lang, Republic Act 7279, Balance of Development Act. Ang laki, billion po, dandang billion, baka umabot pa nga ng trilyon Saan napunta? Kinukurakot lang po nila. Ang Malampaya Fund, saan napunta? Kinukurakot lang po nila. Pero di nga sila napapanagot So yan po, ang ating riding in tandem naman para makamtan ang makatarungan at makataong lipunan. At syempre, baguhin po natin yung pamumulitika. Dito po sa ating bayang Magiliw, na perlas na ng silangan, duyan pa ng magigiting. Ano po? Sa totoo lamang po, ang kumbaga sistema ng pamumulitika sa bansa ay ganito. Yung pong may kakayahan sa anumang posisyon na gusto niyang takbuhan, maglapag ng kandidatura. Yun naman pong tinatamad siguro o ayaw magpakahirap sa pagpapatakbo ng ating bayan, yun ang susuporta. Yun ang makinarya politika. Ang unang-unang pwede mo iambag, ang iyong sagradong boto. Ilaan para sa mga juror advocate candidates. No? At syempre, kung meron ka kahit piso, iambag. No? Doon sa campaign funds. O kaya meron kang lugar o pwede rin. Pagdausan ng mga meeting. At lahat dapat sa mga barangay, sa mga munisipalidad, syudad-syudad, nag-uorganisa ng chapter na ito pong Partido KKK 2.0 Demokratiko. Pag ginawa po natin yan, kahit demonyo iiyak. Yes, kahit si Satanas iiyak. Dahil mababago natin, magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan sa ilalim ng tunay na demokrasya.
At ang epitome of democracy is the right of the people to a trial by jury. Wala na pong iba. Ha? Kung merong gusto makipagdebate, hala, sige, tara na sa Plaza Miranda. Oh, wala po akong uurungan kita sinong kadebate ko. Dating justice nga, Renato Puno, nakumbinsi ko eh. Diba? Nakumbinsi ko sa jury justice system. Pati po si namayapa ng tatay Pimentel. Nene Pimentel, nakumbinsi ko rin po. Sa beauty ng hukuman trial by jury. Kung kaya silang dalawa po, si ex-CJ Renato Puno at si tatay ni Pimentel, nung nilimbag nilang federalismo, bayanihang konstitusyon, inilapag nila sa plenaryo ang panukala na ilagay ang hukuman trial by jury sa Bill of Rights. Natalo lang sa botohan. Kasi yung mga kasamaan nila ay ignoramos, hindi alam kung ano yung beauty ng trial by jury o ayaw nila matuldukan ng korupsyon para tuloy-tuloy nilang pinagnanakawan ng harap-harapan sa tanghaling tapat tayong mga mamamayan. At syempre, tandaan po natin, ang sinabi ni Gato si Rizal, walang mga alipin kung walang paalipin. Malinaw na malinaw po yan. At alam niyo po, kapansin-pansin, na ito pong si Justice Antonio Carpio at 2028 ay reincarnate o Rizal incarnate po ito eh. Sapagkat nais po niyang ipagpatuloy ang naunsaming laban ni Gato si Rizal sa mga social injustices na natatamo ng ating lahing kayumanggi. Sabi niya, bawiin natin ang pamahalaan mula sa mga traidor at mga kawatan. And the time to fight is now. Kuparin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang! Juror tayo!